Sa mga hindi pa nakakaalam, ito pala ang naging kasaysayan ni Alan Peter Cayetano. Samahan ninyo ako at kilalanin pa natin siya. Si Alan Peter Schramm Cayetano ay ipinanganak noong ika-28 ng Oktubre taong 1970 sa Mandaluyong, Pilipinas. Siya ay anak ng dating senador na si Renato Compañero Cayetano at ng guro na si Sandra Schramm. Lumaki siya sa Parañaque at lumipat sa Taguig noong 1991. Nag-aral siya ng elementarya at sekundarya sa De La Salle Santiago Zobel School. Nagpatuloy siya sa kolehiyo sa Universidad ng Pilipinas Diliman kung saan nakakuha siya ng degree sa Political Science noong 1993. Pagkatapos nito, nagtapos siya ng Juris Doctor mula sa Ateneo de Manila University School of Law noong 1997 at naging miyembro ng Philippine Bar noong 1998. Karera sa politika. Nagsimula ang kanyang karera sa politika nang siya ay mahalal bilang councilor ng Taguig noong 1992 na nagbigay daan upang maging isa siya sa mga youngest councilor sa bansa. Mula 1995 hanggang 1998, nagsilbi siyang vice mayor ng Taguig. Noong 1998, nahalal siya bilang kinatawan ng Taguig Pateros sa Kamara ng mga Kinatawan at naglingkod hanggang 2007. Senado. Noong 2007, tumakbo si Cayetano para sa Senado at nanalo. Naging Senate Minority Leader siya mula 2010 hanggang 2013 at Senate Majority Leader mula 2013 hanggang 2016. Sa kanyang panunungkulan, nakilala siya dahil sa kanyang mga inisyatiba ukol sa edukasyon, karapatan ng mga taong may kapansanan, at iba pang mahahalagang batas tulad ng Scholar ng Bayan Act at Student Athletes Protection Act. Sekretaryo ng Ugnayang Panlabas. Noong Mayo taong 2017, itinalaga si Cayetano bilang sekretaryo ng Ugnayang Panlabas ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang panunungkulan, pinanatili niya ang isang objective-based na diskarte sa pagresolba ng mga hidwaan ukol sa teritoryo, lalo na ang isyu tungkol sa West Philippine Sea. Pagiging Speaker ng Kamara. Noong ika-22 ng Hulyo taong 2019, nahalal siyang Speaker of the House of Representatives matapos makuha ang suporta mula sa maraming mambabatas. Sa ilalim niya, isinagawa ang term sharing agreement kasama si Lord Alan Velasco. Muling pagsabak bilang senador. Matapos ang kanyang termino bilang Speaker, tumakbo muli si Cayetano para sa Senado noong halalan noong Mayo taong 2022 at nanalo muli bilang senador. Ngayon ay patuloy siyang nagsisilbing bahagi ng independent bloc sa Senado. Mga kontrobersya. Isa sa mga kontrobersyal na isyu na kinasangkutan ni Cayetano ay ang pagsasara ng ABS-CBN Broadcasting Network dahil hindi pag-renew ng kanilang prangkisa na naging sanhi upang magduda ang marami tungkol sa kanyang papel dito. Pangunahing layunin. Sa kasalukuyan, nakatuon si Cayetano hindi lamang sa mga isyu ukol sa edukasyon kundi pati na rin sa mga programa para tulungan ang mga maliliit na negosyo at pagtulong para maibsan ang epekto ng pandemya. Ang kasaysayan ni Alan Peter Cayetano ay puno ng iba't ibang karanasan mula pagkabata hanggang pagiging isang prominenteng politiko at leader.